Mga kabindors, ops, wag mo munang scroll. Meron tayong pag-uusapan ng pinaka-importante sa lahat nating mga sambayan ng Pilipino. Itong kwento na ito, nakita ko lang, kaya i-share na ko sa inyo mga kabindors. Kaya tara, samahan niyo ako mga kabindors, pakinggan natin yung kanyang sinasabi. Let's go! Sa balita, 31 billion pesos yung total contract na binigay doon sa viral flood control contractor na mahilig sa mamahaling payong. 31 billion pesos na nilaan para sana hindi binabaha ang Metro Manila. Pero ayon sa balita, napunta lang to sa corruption. Para sa mga walang idea kung magkano nga ba ang 31 billion pesos, katulad ko kasi hindi pa naman ako billionaire, I did a little bit of research para malaman natin kung saan ba talaga aabot ang 31 billion pesos natin. Okay, sa education muna tayo. Alam mo ba na aabot ng 88,500 people ang kayang pag-aralin ng 31 billion pesos mula preschool hanggang makatapos ang college, considering na sa public school sila mag-aaral. That's 88,500 people na sana naging doktor, abogado, nurses, engineer, teachers. Pangalawa, sa accommodation naman tayo. Ang average na decent na bahay sa Pilipinas can cost around 1.5 million pesos. So, 31 billion pesos ay kaya sana magtayo ng 20,600 na kabahayan. Okay, so let that sink in. Sa schools naman, mga paaralan, on average, about 50 million pesos ang kailangan para magtayo ng isang eskwelahan. So, ang 31 billion pesos kaya sana magtayo ng 620 na paaralan sa Pilipinas. Sa food naman, sa pagkain, if family of 5, nasa 250,000 pesos ang usual na budget. So, 31 billion pesos ay kaya magpakain ng 124,000 families in the Philippines. Sa trabaho naman, let's say kumikita ka ng 20,000 pesos per month, 31 billion pesos can employ 129,000 people, breadwinners in 1 year. Ibig sabihin, kaya natin magpasweldo ng 129,000 na tao sa isang taon with 31 billion pesos. Sa cars naman, sasakyan, kotse, let's say Honda Civic na nagkakahalaga ng 1.6 million pesos, ang 31 billion pesos ay kayang bumili ng 19,300 Honda Civics. That's enough car para punuin ang buong EDSA at may traffic pa. Ganong kadami yung kotse na kayang bilhin ng 31 billion pesos. Kung eroplano naman ang ating bibilin, ang average price ng Airbus A320 ay nakakahalaga ng 5 billion pesos. Ibig sabihin, 6 na eroplano ang kayang bilhin ng 31 billion pesos. Sa luxury items naman, we can buy 26,000 Hermes Birkin bag, we can buy 52,000 Rolex Submariner, we can buy 1,240 Ferraris, and we can also buy 31 mega yachts. Okay, in summary, 31 billion pesos kaya sana magpaaral ng 88,500 na tao, kaya magtayo ng 20,600 na bahay, kaya magpatayo ng 620 na eskwelahan, 124,000 na pamilya ang kayang pakainin sa isang taon, 129,000 na tao ang kayang pasweldohin sa isang buong taon. So, yung 31 billion pesos na ninakaw, wag nating isipin na pera lang yon. Isipin natin yung mga batang hindi nakapag-aral at ang mga bahay at paaralan na hindi naitayo. Yung 31 billion pesos sapat na sana para bumuo ng isang maliit na bansa. Pero sa mga kamay ng maling tao, mansyon lang ang naitayo. This is a reminder na this is not just corruption. Hindi lang to 31 billion pesos, hindi lang to pera. This is murder of opportunity, murder of a nation. Nanikanakaw nila sa food control. Kita mo yan mga kabindors? Grabe pagkalaki. Nasayang sa pira natin mga kabindors. Kaya, naku, ipalo mo ito. Let's go!